Medyo mahihirapan lang si Brusco dito pero there's also ways for him to fight into this kasi meron siyang CC immunity. Yeah, aabangan natin ang lahat ng mga bagay na nabanggit ni Midnight sa pagsisimula ng game number 2. Again, itong threat ni Lancy at ni Chakno gamit itong mga heroes na to, naisip ko nga ang hirap palang labanan talaga nito dahil bukod sa ang bilis ng rotation, at sakit din ng mga pokes, di ba? Saka ano pa, nalilimit pa yung healing capabilities dito ng Onyx. Ay, yun lang, nasarahan. Baliktad yung nangyayari. Yung sinasabi natin, pwedeng maging threat. Siya yung threatened No. sa lineup ng Onyx. Iniwan ni Chakno yung Zushin sa bit. Di nila pre-knock. I don't know if na-proc na yung concussive blast. Usually pinangkikiri yan kapag may kasama kang Zushin. Oo. So because of that, madedelay, binablock ni Brusco yung mid lane. Yun nga eh. So unang makakaalis talaga si Super Friends. Umiikot yung minions, oh. Okay, pinaikot talaga. Oh Ngayon, my. may nangyayari din na dito sa may bandang itaas, Ryota and Trimar. Itong match-up naman na to ang pag-usapan natin. Parang lamang si Ryota sa mga pokes dito, eh, no? Yeah. Yung mga Uranus dyan, unless absolutely sobrang galing ng Arlot. Ng Arlot. Pero usually kasi walang punish masyado doon sa regen na makukuha ng Uranus. Lalo yung ginagawa ni Ryota ngayon na nagpapalaki ng stacks sa crab. Nakuha niya tayo yung crab. Nakuha niya yung crab. Nakuha pa. Okay, may pagsilip na agad na maaga dito si Brusco. Buti na lang ay nakabantay. Itong si Chakno para hindi magulo at ma-disrupt yung pattern na ginagawa dito ni Side. Level 4 na rin naman siya dito. Same with King Kong. Ilang segundo para sa unang pag-go ng laban. Pero si Chakno gugulong-gulong. Hahanapin niya ata kung saan nagtatago ito si King. Hindi, bumalik siya doon sa may gitna. Surprisingly, hindi ganoon ka-delay si Lancy, pati si Chakno. Ano lang unti lang yung difference when it comes to their EXP. Oo. Pero sa taas wala Flicker. lang. Nananakot lang dito ang Onyx. So, flicker lang in the first kay Trimar. Sulit talaga yun sa first turtle. Oo, sulit na sulit yun. Alam mo naman kung gaano ka-importante yung flicker para sa isang Arlot. Sisimulan na ata ni King Kong. Ang gulo ng mga nangyayari. May nangyayari sa Ryota. taas. Meron din paghawak pero papatay natin si Ryota! Inyo na ihata yung turtle. Basta sa amin yung isang kill. So, madali lang para kay King Kong at nabalibaga. Inabutan Ay! sa shadow pero meron pa sa kabila at bumalik. Ay, bumalik pa! Yun lang, wala na siyang shadow ngayon. Wala nang shadow si King Kong at naipit siya doon ng TNC. Ito na yung mga plays na binabakit natin kanina yung papunta sa XP. Di pa sila tapos. Grabe laban pa rin talaga si Brusco yung go. Ay! Pero napakagandang maximization of the passive. Pero ang goal lang ni Zyda, magnakaw ng mga jungle camps. Man, na-cancel yung final slash nung Earthen Rampart. Na-redirect lang. Kasi ayun, nagamit. Yeah, hindi na nakakancel yung final slash. Okay. Na-redirect lang nung Rampart. Yun lang yung medyo masakit sa loob, no? Kapag tinamaan ka ng Earth and Rampart. Kung saan kasi napupunta yung mga skills. Uusog ka no? Oo. Oo nga pala, no? Again, makikita natin mamaya kung paano gagamitin niya. Ayan na, may bakbakan uli sa XP lane. Grabe naman, Lancelot. Ginagawang Lancelot. Ginagawang Lancelot. Sa bagay, lot din naman siya, no? Lot eh. Lot eh. Ayan na. Di ba? Sa gitna, nakikita natin yung pokes talaga nagagaling kay Super Friends. Even sa Game 1, yun talaga yung nagpapahirap kay Lancy when it comes to their mid lane matchup. Tapos idagdag mo pa yung presence ni Brusco na anytime pwedeng mag-set up against Lancy. Yeah. Ang kailangan lang isipin dito ng TNC, they need to move away from the mid lane first. Ang problema kasi kino-contest nila yung Grok. Gusto nila magamit yung Zushin. And tingnan mo, ang awkward ng control nila sa river kasi usually kapag back siya ka, mag-clear ka ng mid, ro-roll kayo papunta sa isang side lane. Ang nangyayari, unang umaalis yung Onyx from the middle lane. Oo, ang bilis kasi ng clear wave nila eh. And yun naman yung advantage no, ng isang Kimi. Napakabilis talaga. Pero si Chakno ata ang ipapunish. Tumama yung stun. Pero si Side ay nakantabay din. 13 seconds para sa ikalawang pag-go ng laban na ito. Si King Kong ay nagmamadyak na rin. Nag-aantay ng pagkakataon ha. Uy, pero sumisilip si Trimar. Nagbabadya din ng isang aksyon. Lamang sa pwestuhan ngayon ang TNC. Mauuna sila dito sa Turtle, pero for sure lalaban ang Onyx. There goes the Tectonic Charge. Pero makakalayo lang naman sila at sabay balibag kay Brusco. Ready to punish ang TNC Pro Team. Meron pang SOD na hindi na kinailangan pang tumama kasi enough na yung damage ng mga miyembrong present sa TNC. Ganda ng punish na ginawa doon. No? Parang hindi rin nata in-expect ni Brusco na kompleto si Ricardo sa TNC doon. Yeah, medyo awkward din yung engage nung Tectonic Charge. Knowing na medyo malayo pa yung damage nila dito ng Onyx and then back siya din.
yung tinanong na ni Brusco. May revitalize pa nga, hindi pa ginamit ni Chakno. Uy, sakit. Wait lang. Sumilip si Ayun King Kong. Same with Ryota. Nandun yung final slash. Kaso lang walang kukonek. Trimar! Trimar ang maiipit sa eksena. Napilitan na lamang lumayo ang TNC. What a counter punish mula sa Onyx. So at least kahit pa paano, no, mapamatay sunog mula sa Onyx Philippines. Pero may salubungan na naman, Super Prince, kalahati yung buhay niya doon. Pero si Ryota, ito na, sinisimulan ng guluhin yung Purple. Para nga naman magkaroon ng malayang galawan dito si Kera, dito sa ibaba. Yeah. Kailangan nang isipin ng TNC kung ano yung magiging rotation sila moving forward. Now that Onyx has secured the Skypiercer on the Granger, dito na magsisimula yung mga double, quadruple lane ni Kelra. Sama-sama, teknik na ang gagawin ng Super Family. Uy, biniburst down si Ryota. At may nakasama pang isa. Nagtatago lang naman si King Kong. Nagka-buy one take one eh. So napilitan lumayo yung Super Fam. Kailangan nila ding maging maingat kasi nagiging agresibo din ngayon ng TNC. May reunion. Pero yun yung silang nangyayari dito. Wait lang, hinahabol ni Kelra. Pero sabi ni Super Prince, sasama kami dyan. Nandito na rin si Rotten, si Brusco. Hindi tumama yung ultimate. Ayan na! Uy, lumipat sa kabila! Kaso lang nakaabang yung mga bala ni Kelra. And definitely that is a win for Mid lane? Onyx. Pero yung gitna naman, yun na lang ang trade ng TNC. Pwede pang lumaban dito, pwedeng bumangga. Pero hindi. Oy! Tectonic Charge, nanakap lang si Trimar. Pero lalaban pa rin ang TNC. Si Brusco ang naging target. Final slash connecting onto 2. Si Super Prince, napilitan na rin siyang gumamit ng kanilang flicker. So definitely that is a win for TNC. Nakikita natin ngayon na Ryota. bumabawi talaga sila. Hindi pa tapos yung laban. Si Ryota ay gusto ring isunod ngayon yung mga nagpapahirap sa kanila nung Game 1, pinabalikan nila sa Game 2. As much as nakakuha ng Moskov kill dito ang Onyx Philippines, kontrolado ng TNC yung mapa. So they're still gonna be happy with that Chakno following through dito sa turtle attempt ng Onyx. Grabe, pinipigilan niya talaga si King Kong mag-farm. Ito yung kulang sa kanila kanina. Paano pipigilan natin sa shutdown yung roots na ginagawa ng Onyx when it comes to farming. Uy! Naiwasan ng Quad Shadow. Tama ka dun Kailangan mong counterin, kailangan mong guluhin yung Sigma pattern na isa to sa mga win condition talaga ng mga teams na nakakaharap ng Onyx. Yes, and then nakakagulo dito, nababad trip yung Hayabusa doon sa backsha ni Chakno. Pinersonal ni Chakno yung comment pag utility jungle, medyo hindi siya ganun ka-effective. Ngayon, ramdam natin yung epekto nung backsha. Ramdam ni King Kong kasi lahat ng skirmish na inaatid ng Onyx Philippines, kita natin yung Hayabusa para nag-iintay ng entry point and medyo awkward pa rin kahit pumasok siya ng naka-shadow kill even with the retribution kasi ihil lang nung backsha yung mga kakampi niya with the revitalize. Yun nga, ilang beses natin nakita yun sa mga skirmishes na ipamalas ng Onyx Philippines. Ngayon, pinakahuling. Matagal-tagal pa naman pero si Chakno. Trip nakakapatay yan. Kumonekta yung Spear of Destruction. Pinag-uusapan pa lang natin, bad trip na si King Kong. Bad trip talaga yun. Sabi ni Chuck, Kelra, di kita kailangan, meron akong Benecutie. Oo, grabe tong gulong. Sabi nga sa isang kanta, pre, gulong ng palad, ang buhay ay gulong ng palad. Tama. Ikot-ikot lang. Walang meaning yon pero tama. Hindi, sa kanila may meaning. May meaning yun, may meaning yun. Kasi kapag gumulong na si Chakno, rock and roll Rock and ang roll. TNC. Laban na Freestyle na talaga Only shot yan, men. Basta may target for TNC, pwedeng talunan ni Chakno. Yun naman talaga yung identity ng Omega nung time na yun nung execration nung time na yun, rakrakan lang talaga. Oo. And ang, chaos. Pero ang TNC ngayon, mas nagiging organized yung kanilang mga galawan base dito sa Infinix in-game equipment. Ano na ba mga kapansin-pansin, Meday? Ang kapansin-pansin dito is yung blade armor Ay, oo ni nga. Chakno. Yan lang yung, alam mo sa totoo lang, yan lang yung makikita ng Onyx Philippines sa harap nila and ang hirap pang patayin. Kasi heavily mitigated yung damage output ni Kelra at pa rin ni King Kong. Tapos dagdag mo pa na si Super Prince, hindi niya pwede baril-barilin basta-basta. Oo. Yung back siya kasi bababa yung buhay niya. Then yung mga setters papasok na from TNC, nandiyan pa yung Arlot, nandiyan pa yung Vision mula kay Zyda. Tapos pag nag-Crimson Beacon pa yung Zushin, mahihirapan talaga yung Onyx mag-disengage. Na-imagine kung parang ang hirap. Hindi na kailangan kasi ng dominance. Ay, si Mid-30s Pusans na para counterin yung mga healing. Uy. Si Ryota napagamit kagad ng Consecration. Chakno, pagulong-gulong na naman.
Pero ito na yung ginagawa ng TNC, pre. May bagyong namumuo. Low pressure area sa may bandang itaas na kailangan ding sagutin maya-maya ng Onyx PH. Yeah. Tapos hindi rin hindi rin siya basta-basta masagot ni King Kong kasi parang ang dami talagang threat for King Kong on this game. Kung kanina sa game 1 na sobrang laya na mag-farm, siya yung nagiging king of the jungle, ngayon hindi, walang pupwestuhan ng maganda si King Kong. Awkward kasi buong game di ka pwede mag-shadow. Kasi pag nag-shadow ka, tapos nakasalubong mo yung gulong Alam na. ni Chakno, Wala na. pwede mo na ibaba yung Infinix na GT30. Kasi ultra fast yung gulong dito ni Chakno. Sila yung Naghahanap sila nagamit. dito. Naghahanap sila ng pwedeng makita si Ryota. Yung mababangga. Si Ryota yung mababalibaw. May final touch pa with the flicker pero hindi enough yung damage output nila. Hoy! Kasi mabubuhay si Ryota at pwedeng counterplay ang Super Fam. Flicker mula kay Lancy magagamit at mukhang pagkakaroon muna ng disengagement. Pero sobrang dami nilang binubuhos na mga skills. That's a flicker bird on the Uranus though. Pero kung kumonekta yung final slash ni Trimar kila Super Prince, mas malala yung natamasa ng Onyx. But for TNC, ngayon kailangan nila i-manage yung kanilang resources. Okay, hawak pa rin ha. Ang baba na ng buhay ng Lord dito, pre. Si Ryota ay papasok din. Tectonic charge dun sa gilid. Pero ang unang makakakuha ng Lord, walang iba kundi si King Kong. Maghahabol Benny! Ang TNC, maghahabol sila dito with Trimar and Benny Cutie securing the kill. 2 for 1. At ganun lang kabilis nakuha ng Onyx yung Lord. Yeah. Pero humanap pa rin ng bawi ang TNC. Kailangan mo i-comment dito si Ryota. Nagpapakamatay na siya para lang banggain yung back siya. Nagkakaroon ng spasyo dito si King Kong. Kahit paano nakakahinga yung Hayabusa. The selfless play mula dito kay Ryota allows Onyx to actually pull off the Lord Steal. Oo, and alam na ni Ryota kung ano magiging role niya dito. And remember, hindi mo pwedeng isakripisyo si Super Prince. Gayun din naman si Kela at si King Kong. Si Brusco naman ay nakaantabay lang doon sa ultimate niya, doon sa setup na mangyayari. Ito, hahabol natin si Chakno, ha? Kaya pa nilang i-burst down si Chakno. Miss na miss talaga ni Kelra yung dati niyang kakampi. Miss na miss ni Kelra. At ngayon, 4-0 na si Kelra. Hindi man nila totally ma-maximize yung Lord, pero since nakakakuha sila ng kills, yung ibang lanes mapipressure na against TNC. Men, eto na, lumalabas na yung clingy side ni Kelra. Kanina kasi si Chakno yung ayaw ilabas yung clingy side. Ngayon, yung clingy side na ni Kelra ang pinaparamdam. Kanina pa ako hinahabol eh. Ako naman hahabol sa'yo ngayon. Ngayon makikita natin sa isang replay yung nangyari. Doon sa Lord Dance, binangga ni Ayun, Ryota binangga. and then si Brusco, tectonic charge sa likuran. Namatay man sila, however, pero at least nakuha nila yung major objective. Pero ito ang kailangan nilang bantayan si Benny, nagkaka-farm. Oo nga pala. Naku, tumataba rin din si Benny. By the way, isang beses pa lang naman namatay itong bagyo na ito. So, isa to sa mga mamatahan ng Onyx Philippines and it's up to Brusco kung paano niya huhulihin at bibigyan ng setup ang kanyang mga kakampi para mahuli to. Ang masakit lang sa loob dito ni Benny, isang dami naka-blade armor sa side ng Onyx Philippines. You have the blade. Actually, isa lang pala. Isa lang. Well, yung haharap sa kanya kasi, ang tindi niyan eh. Uranus yan eh. Planeta yung ano niya eh, babanggain niya eh. Oo nga pala. Tapos naka-oracle pa, pre. Parang Naka-oracle. gusto nga niya pag binabaril at sinisibat-sibat siya, parang gusto, pakiramdam niya masahe yan eh. Mag-in-out lang yan si Yura, si Ryota. Oo, tsaka banding pa si banding pa si Ryota tsaka si Brusco. Hati sila. Akin yung blade armor, sa'yo yung dominance ice. Oo. 8:30 Di ba, na isipin na mo to. yun, uy, ang laki na pala din ng stock dito na 500 something na para dito kay Kelra. And yung stock ng Piercer niya, 830. Alam naman natin na sobrang importante para sa isang Granger ang Sky Piercer. Yep. Pero maganda pa rin para sa TNC kasi hindi napunuan ng maaga to ni Kelra. Yeah. Kumbaga, nung pagkakuha actually nung Sky Piercer, meron ng isang kill. Kasi yun nga, di ba, 10 lang naman yung stocks na nadadagdag doon. Per kill, oo. At sa totoo lang ngayon kasi, medyo mababa pa rin talaga yung kill score ng Onyx. Kasi Yeah. behind talaga sila. Sila yung naghahabol kanina dito eh. Oo, kumbaga ngayon pa lang talaga nila nararamdaman yung advantage, especially with Ryota now having these items to sustain against the Moscow. Oh! Final slash sa dalawa at dalawa din ang makukuha ng TNC. Pwede nang rumekta dun sa Lord. Sabay vision pa na manggagaling kay Saida. So kitang-kita nila nasaan ba yung mga natitirang miyembro ng Nagawa ni Ryota tsaka ni King Kong sa may middle lane. Gitna. Wala silang vision sa bush. Granted, naka-ready yung tatlong members ng Onyx sa bandang kaliwa. Ang problema, may Arlot kasi. Oo nga, naku, yung Flicker Final Slash na naging susi ng TNC Pro Team na makuha yung dalawang miyembro niya, pero ito na naman yung Final Slash. si Kelra yung nakita dun sa likuran sabay flicker pero makakasecure din siya ng isang kill. Saida makakakuha din ng buhay dito ng Buhay na. Onyx. Pero pwede pang mag-counterplay ang Onyx. So ito. Lalayo lang din sila. Mag-abol si Ryota.
Pero alam ng TNC na kailangan nilang antayin yung Lord. Men, back-to-back final slash para dito kay Triman na kumukunik at tumatama. Yeah, kanina nagmintis man, ngayon kita natin kung bakit medyo mataas yung priority ng pagkuha ng Arlott for TNC. Napakagandang punish, napakagandang setup. And again, in this middle lane, wala silang vision Oo nga, sa no? push. Oh my goodness. Medyo na-miscalculate ng dalawang miyembro from Onyx Philippines ito. Lord ay nasa may bandang ibaba. Naka-ready din at kumpleto ang Onyx Philippines para sa kanilang pagdepensa. Pero pagdating kasi sa clear wave, kahit papano ay aasahan mo itong si Kera at si Super Prince na mabilis lang kunin yan. Conceal play sila dito, pwedeng maghanap Zaida. ng play. Napakasakit na rin talaga ni Zaida ngayon. Sasabayan nila yung Lord. But clearly, a beautiful defense pa rin ang ipapakita dito si Brusco. Ang mababurst down. Pero sa taas, ibinabagyo na Benny. pala ang base ng Onyx. Focus. Ang Wind of dalawang Nature? member dito ng Onyx. Nature. Kaso lang may Wind of Nature at still alive. Ang bagyo, buhay na buhay pa rin sa itaas at kumpleto pa dito ang TNC. Okay. Pwedeng sa gitna ang target nila. Ang Onyx naman ngayon ay parang delikado. Pero kailangan muna nila Ay! na talagang dumipensa dito. Tower hug, base hug muna ang Onyx. Kamuntigan pa. Napapflicker si Trimar, hindi niya nagamit yung kanyang final slash. Ngayon naatras muna ang TNC Pro Team. Naglinis lang ng base. Ubus lahat ng torre, top, mid, and bottom. Yung base na lang ang natitira para sa Onyx Philippines. Napakaganda ng posisyon ngayon ng Phoenix Army. Grabe yung warning shot ni Timar. Flicker lang. Flicker lang, flicker lang. Walang final slash. Wala siyang inabot. Kumbaga gusto lang nila malinis yung base ng Onyx Philippines. And ngayon lumalaki yung problema ng Onyx kasi ang taba na ng Moskov. Lock Aray. item for Benny QT. Even yung Hayabusa, hindi siya kayang i-shutdown. Now, waiting for the Lord. In this next upcoming fight, naka-online yung Wind of Nature. Mag-off cooldown yan. So kailangan ng intindihin ng Onyx Philippines paano nila sasagutin yung slow push ng isang Moskov. Men, hawak na rin ni Zaida. Meron na rin siyang Winter Crown dito. So kailangan mabasa at makita dito ng Onyx Philippines yung mga posibilidad na pwedeng may outplay na hinahanda itong si Zaida. Ngayon, 15 seconds para dun sa Lord. Pumipwesto na rin ang TNC. Okay, sinisimulan nila yung slow push sa itaas. May isang minion wave doon. Pwedeng hindi pansinin to ng TNC. Pwede silang mag-force ng laban sa Lord area kasi nakapush pa naman lahat ng waves. Oo, lamang pa rin sila dito when it comes to waves dun sa baba. And even yung positioning, tapos yung vision pa. Si Zaida kasi yung hindi natin totally nabibigyan ng credits dito sa laban na to. So, Yoyoy! yung vision niya! Wow! Blind tectonic Oh my charge goodness. dun sa damo. Ang kaso lang, pwede silang i-counterplay. Si Chaknu, lilikod yata, pero focused na lang siguro sa Lord. Men. Ang TNC ngayon. Grabe yung decision dito ni Brusco na mag-tectonic charge. Buti na Para lang. slash! Okay. Si Brusco yung binibirst down ngayon ng TNC. Bibitawan yung Lord. Focus Chuck. muna sa Super Fam. Chakno dito nakangalahati, nakangalahati Benny? ng buhay niya. Si King kung si Silip. Napilitan gumamit Nature. ang Wind of Nature si Benny Cutie. So pwede pa ring lumaban dito ang Super Fam. Pero minamadali ni Zaida. At tila ba that is going to be a free Lord. Sabay rekta ulit sa laban. Si Dreamer nahaharap pero nararamdaman nila yung SOD! dapat sa laban to. Kumonekta yung SOD sabay lipat ni Benny at ni Lancy. May Winter Crown. So talaga nga namang mabubuhay pa rin ang mga miyembro ng TNC. Nahabol pa rin with a flicker. May Wind of Nature si Kelra. Pero hindi enough yan para mabuhay. At sasagot ngayon ang Phoenix Army. Hindi pwedeng walang game number 3. Patuloy sa paglipad ang Phoenix Army.